Welcome back to my channel, Math and Language, and we're going to discuss business combinations, part 21, reverse acquisition, and this will be the last part na ng business combination ko. And syempre, last part na rin siya ng chapter 3. Yes, tapos na rin tayo sa business combinations. Okay, let's start. So, let's have a legal story muna para may idea tayo ano ba tong reverse acquisition. So, may kwento dito. Si ABC Company isa siyang public listed kaso maliit lang na company. Si XYZ naman, private company, successful and large kaso hindi siya listed sa stock exchange. So ABC ko, nangyari, buys XYZ by issuing new shares. So nagmumukhang ang dating is si ABC yung acquirer, di ba? Kasi siya yung bumibili ng mga shares. Okay. So the problem here on paper is ABC is the parent, but is it really? Diba? We will find out. So problem solving tayo. ABC company a publicly listed entity and XYZ incorporated an unlisted company exchange equity interests. The ABC company issues 5 shares in exchange for all the outstanding shares of XYZ Incorporated. Okay, so nag-issue siya ng 5 shares in exchange for all the outstanding shares. So para siyang 5:1, swap ratio yan. Okay, so for every 1 share ng XYZ, mag-issue siya ng 5 shares. Okay. So ABC shares are quoted at 40 pesos per share, while XYZ shares naman have a fair value of 200 pesos per share. Now, the statements of financial position immediately below, before the combination are shown below. Iniwalay ko kasi ang tawag dito, you know, ayun ang dahilan. Makukuha na ng space lahat. Kaya nilakihan ko muna. Tapos, ayun, para may idea muna tayo. I think kay ABC, identifiable asset niya, 1.6. Yun, total assets niya, yun lang. Liabilities, 1.3 M. Share capital, meron siya, 10,000 ordinary shares, 10 peso par. So, multiply mo yan, 100,000. May retained earnings siya na 200,000 at yung total liabilities and equity ay 1.6 M. Okay. Samantala, wow, samantala. Okay, so XYZ naman, 2.4 M identifiable assets. Yung total assets niya, yes, ganun lang din. Liabilities, 700K. Yung sa share capital, 8,000 times 1 ng 100, 800,000 yan. Retained earnings is 900,000 and total liabilities and equity is 2.4 M. Okay? So the assets and liabilities approximate their fair values. Okay? Remember that one, okay? Now we're going to identify the accounting acquirer and compute for the goodwill. Okay? Let's find out. Let's find the accounting acquirer and goodwill. So legal forms of this contract, ABC daw issues 5 shares for each of the 8,000 outstanding shares of XYZ. So, kung si XYZ daw may 8,000 at kada share, 'di ba 5:1. Kada shares ni XYZ, mag-issue si ABC ng 5. So, kung 8,000 to, ano to? Edi uh, times mo ng 5, that will be 40,000, 'di ba? So, ito 'yun. Ito yung current issued shares niya, ABC 10,000. Tingnan niyo to. You know, 10,000 yung ordinary shares. So, nag-issue siya ng shares ng 40,000 pa ulit. So, total shares na after the combination is 50,000. Makikita mo na yung shares na ni XYZ ay 40,000 which is 80% na ng total shares. So, alam natin, pag more than 50% ka na, you have the control na, di ba? Ito yung mostly example pag sa control. Okay. 80% napakalaking bagay na nagmumukhang minority na lang si ABC. Nagbigay siya ng maraming shares at in the end, yung binigyan niya ng shares, siya na yung parang minority na lang. Ay, sorry, yung binigyan niya ng shares, siya na yung majority. Kasi 80% eh. Ano ba? Okay. Ayun na nga. So, XYZ Incorporated, on paper, legal, siya yung legal acquiree. Oo. Kasi siya yung, tawag dito, siya yung inisyuan ng shares, di ba? At si ABC naman yung legal acquirer. However, pag tinignan mo sa percentage, si XYZ yung accounting acquirer. Parang on paper, okay, ang magbumukhang, ang tawag dito,
mukhang si XYZ yung legal acquiree, kasi ABC yung legal acquirer, but pag tinignan mo sa percentage, si XYZ yung acquirer natin. Kasi tinan mo, 80% yun, no? At sa ABC naman, yung accounting acquired, kasi 20% lang meron siya. Hmm. Moving on, substance of the contract, XYZ obtains control over ABC in a reverse acquisition. Tama. Accordingly, the consideration transferred is computed based on the number of shares. Kaya nga, the number of shares. 40,000 yung kay XYZ, ay mas 80% yan. Kaya siya na yung parang accounting acquirer. Would have had to issue to give ABC accounting acquiree the same percentage of equity interest in the combined entity. Ito yung gagawin natin yan. So, paano to? Ang gagawin natin reverse XYZ, reverse acquisition. Kung si XYZ may currently issued shares na 8,000 at it is the 80% yun, di ba? Magkano kaya yung dapat in-issue niya sa ABC? Parang babaliktarin mo na siya. Reverse na. Reverse yung datingan niya. Ang dating kay XYZ, ako na yung parang mukhang acquirer, di ba? Magkano yung parang bibigay ko kay ABC na shares? So, kung 8,000 yan, and it forms 80%, ano yung total outstanding shares? I-divide mo siya, itong 8,000 ng 80% para malaman mo yung kabuuan. That's 10,000, di ba? At alam natin na yung natitirang 20% kay ABC yon. O kukunin mo yung itong sagot dito, that's 10K. Kunin mo yung 20% niyan, and you get 2,000. Di ba? It makes sense kasi pag inad mo yung 8,000 plus 2,000, that's 10,000. Di ba? Magmumukha nga lang yun nga, accounting acquire niya si ABC kasi tinan mo yung shares niya, 20% lang ng kabuuan na total shares after the combination. Okay. So, problem solving tayo. So, check, teka lang, kunin ko lang yung CalQ. Alright, so, ito na yung gagawin natin na formula. Yung simple lang. Ito, sanay na tayo dito. Consideration transferred, anong ilalagay natin sa consideration transferred? Okay, let's check again. Ano ba yung mga meron tayo? So, again, tinan nyo ito na ang bababasihan mo is yung 2,000. Okay, bakit sir yung 2,000 shares? Kasi, di ba sa reverse acquisition, nagka-calculate tayo ng price by pretending tayo yung real boss. Di ba? Sa X by C, kunyari yung real boss. Di ba? Tayo yung nag-i-issue ng shares to buy the other company. Nabaliktad na eh. Na ang goal natin is we want to keep the 80-20. 80-20 ownership split that happened in real life. The logic behind this is yung XYZ, meron siyang 8,000 in existence, di ba? So, if 8,000 shares is supposed to be 80%, ito nga yun, the new combined company should have 10,000, di ba? So, may 20%. Now, to get from 8,000 to 10,000, kailangan niyang mag-issue ng 2,000 para maging 10,000, di ba? Kaya nandito galing yung 2,000. Nag-issue siya. Parang babaliktarin mo na. Kanina, pakita ko sa inyo. Asan ba yun? Ayun o. Asan ba? Aha. Kanina na, yan. Nag-ano si ABC, nag-issue siya, di ba? Para mabili niya si XYZ. Hmm. Ngayon, dito naman, ang kano yung i-issue niya para makuha niya si ABC? That's 2,000. Di ba? Ngayon, ang tawag dito, alam natin 2,000 to. 2,000. Saan natin siya i-multiply? Good question. I-multiply natin siya doon, patingin nga ulit ng given. Doon sa... Wait, hindi ko yata nilagay eh. Give me a moment, ha? Ah, teka lang. Ito, dito pala. Ito nalagay ko. Doon sa 200, doon kay XYZ. XYZ's shares have a fair value of 200. Dito mo i-multiply, hindi doon sa 40, ha? Doon ka mag-multiply sa legal acquiree. Legal acquiree. Mm-mm. So, saan ulit? Kung si XYZ, magbibigay siya ng shares, ilan yung bibigyan? Yung 2,000, at ibibase niya doon sa dati niyang, sa fair value niya dati. Hmm.
So, ang formula dito sa consideration transferred is, tawag dito, itin ko, itong 2,000 sa number of shares ni legal acquirer. Ay, hindi, sorry. Yeah, Legal acquiree. Diba? The legal acquirer. Sorry. Legal acquirer. Si ABC to eh. Galing to kay ABC. Ito yon yung 2,000. Tapos, i-multiply mo siya dun sa fair value to, na galing sa legal acquiree ni XYZ. Fair value ng legal acquiree. Mm. Ito si XYZ. Ba? Okay. Next one, so multiply mo yan. That will be 400, 4,000, 400,000. So non-controlling interest natin dito. Meron ba tayong non-controlling interest? Wala. Kasi buo naman eh. So total natin dito is 400,000. Mhm. Yung fair value of ABC's net assets, tingnan natin yung given. Fair value of net assets, ABC's net assets that's 1.6 at 1.3. So 300,000. Wala to. So minus mo yan, ang goodwill natin ay 100,000. Okay. So sir, bakit nga ba ginagawa ito ng mga companies? Bakit, ang tawag dito, bakit pumayag si XYZ naman, bakit niya pa ginawa to? Nagpa-reverse acquisition pa siya. Eh, bigger and successful naman siya. 'Di ba? Kasi ang dahilan, sa traditional kasi na IPO, ang listing kasi niyan, it will take 6 to 12 months. 'Di ba? Ang tagal para lang malista ka. Dami pang mga paperwork, dami pang babayaran. At kasi pag ginawa mo to, bibili ka na lang ng papa a-acquire ka na lang sa isang company, katulad ni XYZ. Nagpa-acquire siya. Gawin sa sabihin niya kay ABC, acquire mo na lang ako, kaso ako yung boss. Mas mabilis yan. Lower cost. Tapos pag magpapalis kasi sobrang mahal kasi nito. Hmm. Dami pong babayaran. Mga investment bankers, mga underwriters, legal teams, mga ganun pa. Kaya, yun yung ginawa. I mean, pwede naman ito. Kasi this is a faster way. Mm. So, ang ano naman, bakit si ABC pumayag gawin to? Na legal acquirer nga siya, kaso on the papel, accounting acquiring na lang siya. Pwede kasi ang dahilan is pabagsak na si ABC. Pabagsak na, declining na. So sabi ni ABC, oo nga, may 100% akin yung shares kaso pabagsak na rin eh. Okay na lang yung magpakuha na lang ako sa isang company. Hindi kahit papaano, tatagal pa lalo yung ABC company, di ba? Parang new life na rin, strategy rin yun. Hmm, Yun lang. So the biggest influence often comes from the most unexpected places. Tama naman yan. Hindi natin alam na mga nangyayari sa buhay. Destiny, dating ano. Mm. So that's the end of the lesson on business combinations, part 21, reverse acquisition. And this is the last lesson na natin sa business combination. Maraming salamat po. And if you have questions or need clarifications, please comment down. Again, this is James, your math and language instructor. I'll see you on my future accounting videos or future math and language videos. Maraming salamat po. Thank you. Bye.